we're going to have more. Hopefully, we'll reach more than 2 years. And we're going to be seeing more of them acting in better roles later on. Ngayon medyo kilig-kilig muna pero nag-inject kami ng konting mga ganyan because these people are going to be movie stars later. And we're going to be seeing them, more of them. And nakita niyo naman nagkakwakuhan ng kagandahan sila lahat. And I'm very, very happy with that. What's the question? Can you please repeat the question? Hi, Mr. Sen. I'll just repeat the question po. Who's asking? So, hi, Mr. Sen. Ulitin ko lang po yung question. So, kamusta naman po yung collaboration between GMA and Regal so far? And how did you prepare for the 2nd anniversary of Regal Studios? Kamusta nga ba tayo? Para kami magkapatid na, mga magkakapatid na, masaya kami nagtatrabaho. That's why ito ang kinalalabasan because we love what we're doing. And lagi kami masaya nag-create ng bagong storya, na masaya para pang pamilya, para may mapanood naman sila sa Sundays, which is really a family. Galing na. And then, perfect po, related to my next question, Mr. Sel, because sa tingin niyo po, in your opinion, ano po ba yung meron sa ating episodes na kaya siya tinatangkilik ng ating viewers for you and for Joey? Well, importante kasi is sa bawat kwento na pinag-uus namin sa US Philippines, may entertain namin. Yung entertainment value talaga is napaka-importante. So, meron kami mga detalles na ginagawa para we can achieve that. The short term. The actors, they become our inspiration. So we know that eventually, the actors, especially when they were starting, nakikita natin na they have a lot of potential. So we create stories. Thank you, Joey, and Easy. Ang ganda na natin. Ano yun? First Vice President? Yeah. The actors, ang dami nila, especially from Sparkle, we tend to know more of them and then we see how their potentials, kung ano yung nababagay na rin sa kanila. We try to write the best scripts for them and para mas ma-showcase. Kasi yung iba sa kanila hindi nabibigyan talaga ng bida roles eh. Especially pagka maraming malalaking mga artists involved. And this time I'm very, very happy that these people are shining through Regal Studios. Direct Joe. Of the story. So I think if there is one thing that the 2 years have proven is that the GMA Regal collaboration is all about discovering the potentials of all these young actors. As we know that the entire life and tradition of Philippine entertainment is the progression and the succession of the actors who will eventually capture our imagination and provide us with the kind of fantasies that will fill our hearts. And I think the best samples are here on stage right now. GMA possesses so many hidden talents, some underestimated and hopefully eventually discovered for their real worth. It's not about popularity, kids. It's about durability and the way you can last through the years. And that has got nothing to do with good looks, but everything to do with talent. And that is how Regal, specifically in the various ventures with GMA, would like to extend our relationship in discovering and enriching the talents of the Kapuso Network. We're no longer just Kapuso or Katrabaho, we're Kabalikat. Thank you. Very inspiring. Thank you, sir. Alright, thank you so much, Miss Nara. Now let's talk about Sir Alan Policarpio of Philippine Radiation For direct easy ko, question ko. Hi, Direk.
Can you just tell us more about lang po sa mga episodes na naabangan natin for the second anniversary of Reload Story Physics? Hello, magandang hapon everyone. Mga episodes na abangan, well kami kasi every new season, kababalik ko lang kasi as creative manager after 7 seasons. So since season 9, we made sure na lahat ng genre iba-iba, para iba-iba yung napapanood nila every week. So meron kaming romantic comedy, meron kaming screwball comedy, meron kaming heartwarming family, meron kaming father and son, may magic realism, merong marami, may pretense comedy, may hugot. So lahat ng genre, prepare namin na iba-iba every week para iba-iba yung flavor. So maraming mga kwento na mapapanood na hindi pa natin napanood before. Kasi minsan ang challenge kasi kapag dahil ang dami ng kwento na, so kailangan ng mag-isip ng out of the box na talaga. So ayun, marami po kayong maaabangan na ibang story na napanood nyo before. Na hindi pa napapanood before from our anthology series. Tapos paano po napipili yung mga actors? Kaya po sabi nyo, maraming iba-ibang klaseng genres. Paano nyo po napipili na ay itong dubbing na to or itong actor na to bago sa comedy, bago sa heavy drama? Kapag po nabibili kami ni Raul, nagpapa-feng shui po kami. Charing. Ano po, nagdo-drawnuts po. Hindi, depende dun sa branding ng artista. For example, naglatag kami, okay kailangan natin ng magic realism about a boy who grows out of a poster, ganyan. So, sinong bagay dyan? So, dapat sobrang gwapo niyan. So, Will Ashley na agad yan. Parang gano'n. Kailangan natin ng rockstar na mukhang masa para sa concept na to. So, Carlos San Juan yan. Parang ganun. So, pinabagay namin kung ano yung branding nila sa ano yung capability nila as actor sa loob nung junior artist set ng Sparkle. So, yun. So, doon namin sinicheck kung ano yung kwento na bagay sa kanila. And lastly na lang po, as we know, mag-start yung anthology, parang pandemic time pa. So, as we went along habang unti-unti na nag-ease yung mga restrictions, paano po, kumbaga, nag-improve or lumaki po ba yung mas naging maganda po ba yung production na Lagi naman may improvement, at saka lagi naman kami talagang nag-go sa strive na mas lumaki yung mga kwento. Like this one, eventually, ang challenge niya sa akin namin ni Ms. Rosel, gawin natin mas visual. So mayroon kaming mga concepts na may mural, may concepts na mayroon may mga live band. So parang pinapalaki namin ng pinapalaki kahit na dahil nga na-miss out na. So parang ang ginagawa namin, mga concepts namin, hinuhugot namin hindi lang lagi nasa loob ng bahay. So inaano na namin, as much as possible, we think outside the box and we think outside one location. Thank you, Derek. You're welcome. Maraming salamat, Sir Alan. Next up is Miss Carissa Alcantara of Manila Blue. My question ko is for Greg, Joe Reyes. Good afternoon po, Greg. Where are Oh, over there. Okay, yes. My first question po is, ano po sa tingin niyo bang perfect content na pwede pong gawin na collaboration ng GMA and Viva? Naku, marami. Mahirap sagutin yan. Di ba? Mahirap sagutin yung the perfect content. Because, as you know, and as I keep telling everybody here on this table, we can't go back to 2019. We can't repeat what we used to do before because the audiences have changed so much, especially in their perception of commercial TV. With streaming, with all the other alternatives, with internet, you have to move ahead and you can't go into the comfort zone. So what is the perfect content? Something new, something that will shake the audience, and something that can relate to the audience. Okay, next question. Since everything na po yung second year no, Yes. ano po pwede ilo-look forward ng audience and viewers? Aside from the exciting personality of Isi Ferrer, which is hard to compare and hard to anticipate, I think it's the challenge. I think the challenge now lies with both Regal and GMA to provide their talents with unique platforms in order for them to discover the potential of each and every one of them, as well as for the talents to discover themselves.
napaka-competitive ng world of entertainment. Makikita natin magkakasama sila, hindi ba saya-saya nila, pero they are actually competing with one another to get the public attention and admiration and support. And what is important is they find the unique niche of who they are, not just mere celebrities, but as competent artists in the performing arts. Thank you po, Edgar. You're welcome. Thank you so much, Ms. Teresa. The next set of questions will come from Sir Jimmy Alarcon of Freebie Manila. Hello po, good afternoon and congratulations everyone. My question is for Yasser and Lexi, since kayo naman ang unang, kung kumbaga kayo open yung salvo ng anniversary, and your episode was aired last Sunday. So, can you take us back lang, paano nyo binuo yung chemistry, especially this is your first team up? Tama ba? First team up. Lexi, no? Nagkahiyaan ba? Well, same as today. Nung nag-start din kami, medyo may hiyaan pa nung una. But then, dahil pareho naman kaming kalog din ni Yasser, nagkasundo din kami at some point during the taping. Tapos, basa-basa lang ng script, kwento ng konti. Nabuo na rin namin yung partnership namin slowly but surely. Also with the help of Direct Easy. Same with me din. Si Lexi naman, kahit first time namin katrabaho dito sa Legal, pero lagi na rin kami kasama sa AOS. So, hindi na namin kailangan i-break yung ice. Nung dumating kami sa set, parang matagal na rin kami magkakilala. And si Lexi naman, lagi nag-reach out sa mga eksena. So, magandang lahat. Ano na, mas madali ba or mas minute? Kasi alam naman natin in real life, kayo ay medyo tricky. So, tapos yung huli yung mga projects, you were with your special someone ba? Like you, Lexi, so, ganyan siya. So, yung huli niyang RSP. So, ngayon medyo may naging bago and mahirap ba na, kasi nanggaling na kayo doon saan nakatrabaho nyo yung special someone? Hindi naman. Sanay naman akong napapartner talaga with the different TV men. Like my last Regal Studios before my episode with Yasser was also with Dustin. It was a different story also. So suki na rin po ako ng Regal Studios presents. Maraming salamat po. But yeah, sanay na ako talaga ng iba't ibang partner ko. Babae man yan, lalaki, bakla, tomboy, burgi, baboy, di ba? Kahit ano, I'm okay, basta trabaho. Ganun din naman sa akin eh. Pagdating naman sa work, ako rin ilang beses na ako nagkaroon ng love team, sa Regal, sa GMA shows, siguro kailangan i-separate din yung personal life sa pagdating sa trabaho. Dito naman sa industry natin, kailangan natin maging professional. In relation to your current relationship status, tsaka dun sa story nyo, no? How important is loyalty to you? Oo naman, loyalty sa foundation ng isang relasyon, di ba? Pag wala yun, hindi naman din mag-work ang isang relationship. Sa akin, napakahalaga na yun. Kasi sa mga kailangang buuhin. Ako kasi, with loyalty comes trust eh. Importante sa relationship ang tiwala. Lalo na sa industriya natin, di ba? Aminin na natin, marami dyang mga ahas, marami dyang mga plastic. Pero, nasa sa'yo na yun eh, if you trust your partner, like, kami kasi ni Gil, we're on the same industry, parang kaming actors, so dapat naiintindihan namin yung isa't isa. And ako I trust him, and the same way naman with him, he trusts me. So dahil doon sa tiwala na yun, meron kaming loyalty sa isa't isa. Lexi, painitin na natin, total di ko naman ang humugot. Ay. Sa hindi ka mga experience when it comes to, okay, ahasan, plastic, whatever. Madami yan, di ba? Sa industriya natin, di mawawala yan. Ate Rose, alam mo yan. Kaya, may relation. Pero, ano yun eh. Minsan kasi, alam natin dapat yung battles natin. We must choose our battles. So, maraming taong will drag you down, gustong agawin yung boyfriend mo. Maraming gano'n. Pero, pipiliin mo na lang kung kailan ka lalaban. Di ba? Kasi kung hindi naman worth it, chat mo lalabanan, di ba? Okay, bago pa tumapatas sa Hosan, thank you so much. And congratulations po sa buong team
Regal and GMA. Thank you, Jimmy. Maraming salamat sa inyong question, Sir Jimmy. Ngayon, sunod naman natin tawagin si Sir Mario Bautista of Malaya and People's World. Congratulations sa inyo lahat. So, I would like to ask each team, ano ang title ng episode na ginawa nyo? What is the story all about? At kung kailan palalabas para ma-isulat namin lahat yung mga details na yan. And how is it working with each other? Sila nakalabas na sa window ng to answer. Let's start with Jake and Dustin. Ano yung title ng episode nyo? And what's the story all about? Yung title is Mother, Mother, Where Are You? Mother, Mother, Where Are You? Kailan malalabas? We honestly don't know yet po, pero we're going to take po next month, October po. So, it's about an influencer sa ibang bansa. So, gusto niya mag-content na hahanapin niya yung totoo niyang nanay. So, ikaw yung influencer? Yes po. So, along the way na paghahanap niya sa mami niya, nakilala niya si Kiko, which is si Dustin. So, si Dustin yung tumulong po sa akin para po mahanap ko po yung totoo kong nanay. And then, ayun po, ikot po yung story kung paano, kung mahanap ko po ba na naging totoo kong nanay. Kasi sobrang dami-dami nagpapakilala sa akin na sila yung nanay ko. So, ayun po. So, hindi ko pa natitape? Next month po. Okay. So, first time you together? Yes, first time namin together. What do you expect to be changed? Sir Mario, before I answer your question, just want to say hi sa mga bosses natin, sa press natin, friends and family, hi. So, ayun, to answer your question, Sir Mario, ang expect ko sa amin ay fun siya, at the same time, medyo ipagka-sad kasi nga yung model niya, hinaharap niya sensitive, iba na nakikita. And nandun ako para pasayahin si Shane kasi makikilala niya ako bilang basigulero tao na pag sa journey ng paghahanap niya ay magkakapundo kami. So ayun lang. Sana there will be no teachers communicated. Next hindi ang si Althea. Yung sa yung report sa pinag-aloof, diba? Yes. So, anong story mo and alam niya na kung kailan ka lalabas? Hindi ba po? Actually, shoot alam po namin siya tomorrow. Okay. What's the title title? The Poster Boy. Ha? The Poster Boy. Poster Boy. Ikaw yun. Opo. Yeah, so ayan po ang story po ng The Poster Boy. It's a magical story po. So, very exciting siya kasi story siya about sa Gen Z and Millennial. So, nakaka-excite kasi as a Gen Z, syempre po ang dami na nagbago. Diba? So, ako po ang tuturo sa kanya ng mga bago na ngayon, mga gadgets, ipapakilala ko sa kanya, and tutulungan ko rin siya. Super fun po na itong story and very light lang. So, siya po ay nanggaling sa isang poster. Talagang spoiled ko na lahat, no? Pero ayun po, abangan po ninyo yung story ng The Poster Boy, kung ano po nangyari sa aking dalawa kapag pumasok siya sa buhay ko. Dahil ako po ay taong bahay lamang at kung ano po yung magagawa niya sa buhay ko. Ayun po. Bakit nabuhay yung poster? Dahil po sa akin yun, dahil sa kakakalikal ko. So, ayun lang po muna yung masasabi ko. Ayoko po muna yung kwento paano, bakit, ganun po. Okay, that's a dark thing. Kapag tinatanong lang kung sino kayong dalawa, bakit isinipan nila kayo malala. So, pakibanggit ang pangalan po ni what's the episode? Ako po si Larkin Pastor. Hi everyone, I'm AZ Martinez. So, how do you spell AZ? A and Z, like Alpha Zebra. Oh, okay. AZ. Yes. Martinez. Martinez. Ang Albert? Tinatanong ko anak ni Albert. Ay, hindi po. I wish. Oh, sige. So, what is your story, the title, and what is it all about? Actually, wala pa po kaming upcoming RSP. Oh. But then, the last RSP that we filmed was 2 months ago. The title is The Two Nerds. We were with Mix and Abdul, and then it was really fun. Story was like seeing Mix
Ayun, nakikita dun sa story na yun na naging magkaibigan si AZ, si Approach, at si Mix. And of course, si Renz, yung character ko, parang nag-revenge sila. So parang ano lang to, parang fun team story. Parang gano'n. Nakalabas na yan? Parang gano'n. Si Royce, anong episode mo? Ano po? Yung story po namin ay pinanggatang I Love You, Bien. Bien yung I Love You, Bien. B-I-E-N. So, pangalan yun yung character ko dun. Ako si Bien, and then yung partner ko si Lian Fernandez. Directed by si Lian. Siya yung partner ko. Nakalabas na yan, di ba? This Sunday po, September 24. Yung story about sa buhay ng mag-asawa and then yung mga struggle, mga challenges na hinaharap nila. And then as we go all along the mag-asawa po dito. And then as we go along the story, makikita natin talaga yung talagang pinaka-problema nung kinakaharap ng mag-asawa kung bakit sila napunta sa ganung sitwasyon. Who directed your episode? Direct Crisanto Aquino. One of the best episode. So, next yung Mix, anong yung sa akin naman po is titled My Fake Family. Kasama ko po dito sila Miss Donna Carriaga and Jen Manica. Tapos, My Fake Family. My Fake Family. Tungkol po ito sa isang parang orphan siya, may sarili siyang bahay. Tapos, he needed a fake family to enter school sa scholarship sa ibang bansa. So, it's a comedy po, tapos I don't wanna spoil too much, pero mag-shoot pa lang po kami sa Friday. Who's directed? Directly si Tere. Si Miss Donna Carriaga po and Gemma Nagkan. So, comedy lang? Yes po. And last si Carlo. Yung sa akin naman po is titled The Dream Band. Yung story po nito ay The Dream Band. Ang pangarap na bala, The Dream Band. Yung story naman po nito is about passion versus reality. Yung isang artista na akala niya mapapakain sila ng passion, mayaangat yung pamilya niya ng passion, and then biglang darating na nag-grow na yung mga kasama niya, yung mga nasa paligid niya, tapos yung tatay niya lalo nag-work. So, ayun, parang yung story na to umiikot sa isang artistang bulag sa passion na hindi niya maintindihan kung ano yung nasa paligid niya, kung sino yung mga nahihirapan niya dahil sa mga desisyon na ginagawa niya. Yes po, tapos po. Directed by Easy Ferrer po. So, who are you with? Sino co-stars mo? Kasama ko po dito si Kuya John Fair and si Brianna Punagan po na hindi po ngayon kasama ngayon kasi may mga prior commitments po. Yung anak ni Michael B. Yes po. Thank you very much, sir. Hope you got a lot of information from that. Thank you so much, Sir Mario. Ngayon, mag-alam din natin ang mga upcoming episodes ng Harvest Season. So, abangan natin yan. Now, let's call on Sir Richard Tuligawan of Lionheart TV for his questions. Hello, good afternoon. So, yung question ko for Will at saka kay Athena. So, sabihin na doon na hindi kayo mag-love yung gano'n. Pero dito, paano nyo winard out yung parang partnership ninyo? Hindi na lang din po kasi kami nag-script reading. And I think parang hindi naman na po yata namin mag-work super. Kasi yung napagsamahan nila namin na wala ng bata kami. Malalim na rin po. So I think may madali na rin siya para sa amin. Yes, totoo po yan. Sa workshops kami po yung magkakasama, and then before talaga ng mga kids pa kami, talagang nagbabanding kami. Now lang na nag-separate, parang hindi na kami masyado nagkakasama kasi ibang show siya, and ibang show ako. Pero this episode, I think, wala naman sigurong ka-challenge. For Will,
Kasi di ba ngayon, currently meron kang Unbreak My Heart. Yes, sir. Tapos, eto, kasama ka naman sa legal studio process. Sa paligid mo, parang yung pagtutuloy-tuloy ng mga projects mo, especially with GMA Network, nasasabi mo parang this is good. This is my year. Yes, I can say na this is my year kasi sa loob po ng almost 10 years ko sa showbiz, parang dinream ko po ito simula nung nag-start po ako. And ngayon, unti-unti, hindi ko po masasabi na sobra. I mean, nakamit ko na yung gusto ko talaga. Pero unti-unti, marami na rin akong na-achieve. And thank you to GMA and also to Regal. And paano mo tinitik itong mga lessons na ito na dumating sa'yo? Tinitake ko po siya, syempre, as ano pa rin po eh. Parang step pa rin po siya for me. Blessing din po. Yeah, blessing. I mean, inspiration ko din po siya para to do better pa sa mga ibang projects na mga. And for Althea, parang hindi naman ito yung first time, no? Kasi napanood na kita rin sa mga previous episodes ng Legal Studio. Yes po, as a suki na rin po. Thank you po. So anong pakiramdam na parang gusto ko ng collaboration ng Legal and GMA? Super happy po and thankful din po, syempre, for the trust. And ayun nga po na nakakatuwa dahil iba't ibang character bawat episode po talaga. So nalalaro mo, hindi ka lang ako bida na lagi umiiyak. Dito naman sa Riga, lagi. Ako po yung nakukuha ko pong story, laging line, very fun, malayo po sa drama. So ayun po. And may pwede ka bang i-share sa amin na parang unique experience mo working with Riga? Unique po? Unique experience working with Riga. Unique experience? Yun nga, dahil episode lang siya, syempre mabilis lang ang taping, and mga nakakasama kong artista, ayun po. So, iba't-iba talaga, hindi lang like sa GMA, yung mga Regal artists, ayun po. Thank you, congratulations sa inyo. Thank you po. Maraming salamat, Sir Richard. Now, let's call on Miss Rose Garcia of TED. Hindi, ang question ko muna para kay Shane at saka kay Dustin. So, kasi parang repeater na kayo dito, no? Sa Legal Studio. Suki na din po talaga ako. Thank you po. Ayun nga. So, nung nalaman nyo na uulit pala kayo, ano yung naging reaction nyo? Saka, ano yung parang talaga nilulook forward nyo every time na gagawa kayo ng episode from Legal Studio? Well, actually, nung nalaman ko po na kasama po ulit ako sa as in second anniversary pa ng Legal Studio. So, makakasama po ako. So, parang sabi ko, oh my gosh, it's such an honor po talaga. And sobrang happy po ako kasi every time na nag-taping po ako for Legal, super fun lang, light, and malayo din po sa mga drama series na ginagawa ko po. So, I get to experience po yung mga characters ko na ibang malayo-malayo po sa iba ko pong drama series. So, yun po, katulad po nung sinabi ni Ray na nalalaman niyo po yung mga bawat characters na pinoportray niyo kasi iba-iba po siya every season. So, ayun po. Yes. Ako naman, if you all know, dito ako nagsimula sa Legal Studio Presents. First project ko was with Easy Ferrer. And every time na may inquiry ako dito sa RSB, sobrang thankful ako and pinagahanda ko talaga na mabuti. Same thing sa mga malalaking projects din. Kasi for me, same lang naman yung preparations na ginagawa. Eh dito, since maliit na episode, short na episode siya, mas marami kang encounter na roles and characters. So for me, ito yung kumbaga, kung walang RSP, so alam kailan or kung papaano nag-start yung career ko. So, dito talaga ako nagsimula sa Legal Studio. Okay. Follow up ko lang to sa kay Shane at saka kay Althea. Gusto ko lang sundutin yung hugot kanina ni Lexi. Kayong dalawa ba, meron din kayong mga personal na experience na ayun, towards your partner, kung may mga ganun din, na may mga nakaahas, or kung ano man na naranasan nyo?
Hindi, tatanong muna ni Alan si Shane kung may jowa. Pero, ewan ko kung maamin to si Shane. Wala. Pero ayun po, regarding po sa question, meron po kasi feeling ko hindi lang naman po sa buhay relationship na mo nararanasan yung betrayal, yung panloloko sa mga friends din. So, sa lahat ng bagay po, naranasan ko na po siya even sa career and everything. So, ayun po, masasabi ko po masakit po talaga siya at sobrang nakaka-down and ayun po. So, career-wise, may nakahas mo pala? Ano po? Career-wise, may nakahas mo sa'yo? Meron. Hindi naman po maiiwasan talaga sa buhay yung mga ganun, yung mga betrayals po. So, sorry. Tinanong ko na ako ni Jowa, sabi ni sorry. Ha? Hindi, ayaw talagang bitawan ni Alan. Naahas na daw ba jowa mo? Ay, kung naahas na po yung jowa ko. So far, wala naman po. Wala pa naman po akong experience about it. Okay. Siguro si Alan na magkatanong ng mga follow-up namin. Si Althea. Si Lexie nag-bring up nito, to your last question po, kung may nangaahas, wala. Yun nga, important talaga ang loyalty and trust sa isang relationship, diba? Ayun lang po masasabi ko. Ang bongga naman yung training. So, wala. Ay, wala. Ay, yun na. Itanong pa sana ako lang, kaya lang hahaba. Mamaya na. Thank you. Thank you so much, Miss Rose. I'm sure excited na rin si Miss Angelica Villanueva of Manila Standard to give her question. Hello po. Congratulations po. My question is for Carla Salwan. Parang earlier na-mention mo na parang yung story na kinabibidahan it talks about dream and passion, right? Sa tingin mo ba, masasabi mo ba na same kayo ng character mo na hindi sumusuko sa lahat ng ginagawa niya sa buhay? Masasabi ko yung role ko na to, yung story mismo, sobrang lapit sa akin personally. Kasi, syempre, lahat naman tayo dito lumalaban para sa pamilya natin. And ako, blessed kasi nagagawa ko siya through my passion, which is acting and performing. So, I would like to take this opportunity to thank Regal and GMA, especially Tito Joey and Miss Rosel, dahil po binibigyan po ng work, and dahil po dito, nakikilala ko po yung sarili ko, and mas nalalaman ko pa po kung ano pa po yung kaya kong gawin. So, yung sa tanong niyo po na malapit, opo, malapit. Nabanggit mo na tapos na yung shoot nyo, no? Ano yung biggest lesson na nakuha mo dito sa road? Biggest lesson siguro, it's okay na habulin yung passion as long as hindi mo nakakalimutan yung mga nagmamahal sa'yo. And wait, last question. You'll be working with Rihanna Monagan and Mr. Jennifer, right? First time niyo ba mag-work together? First time, and surprisingly, sobrang comfortable po namin na magkaka-work. Kasi, ayun po, lahat po kami professional. So, nung andun po kami sa set, hindi na po namin kailangan as in mag-usap talaga kasi alam naman po namin na kaya naman po yung nagawin kasi very professionals and alam po na yung work nila. Thank you so much. Thank you po. Thank you so much, Miss Angelica. Next up is Neil Ramos of Tempo. Magandang hapon. May hinanda akong question sa aking paborito na sinusunod ng aktor dito, si Minx. Oo, madalas ka natin pinapanood sa ito. At huling napanood ka naman sa Mango. I just want to know kung gaano ka different or gaano ka iba ang gagawin mo rito sa yung episode for Regal Studio Presents from that role na kinampanan mo.
Actually, very different po kasi sa ano po talaga, super rebel talaga si Peterson, Lasinggero, tapos parang siya yung dark force ng family. Dito naman, parang orphan siya, tapos naghanap siya ng family na para makapunta dun sa dream school niya or sa scholarship sa school niya. And thankfully naman, nagpapasalamat ako sa Regal, kay Ms. Rosel and kay Direk Joey Reyes at sa GMA Network, si Nai Joey, na binibigyan ako ng opportunities sa iba-ibang Regal Studio Presents na mag-challenge yung sarili ko as an actor din, na iba-ibang atake at iba-ibang roles na binibigyan nila. So I'm very grateful sa mga wonderful directors natin, Direk Bobby Bonifacio, Crisanto Aquino, Direk Easy Ferrer, Direk Jojo Ladela, sa mga nakatrabaho ko sa Regal. Nagpapasalamat ako sa kanila at nagtitiwala sila sa akin na kaya ko gawin yung mga routine. Very family-oriented yung mga episodes ng Regal Studio Presents na. On a personal note, gusto kong malaman, kaya makaprotect din sa family mo, you know, how do you bond with them, how do you create these memories? Actually, very family-oriented din naman po, lalo na si Mami, napaka-supportive sa akin, everyday din sinasamahan ako. And ako, kapag may free time naman, I bond with my family all the time, lalo na kapag walang workshop, pag nakikita-kita kami, family na movies, then sa park, gala, and church. Okay. Thank you, Mix. More power na. Thank you po, thank you. Thank you, Sir Neil. Ngayon, tawagin din natin si Sir Gorby Runa of PEP. Hindi, bago muna sa mga stars, no? Ano ilang stars na natatanggit ko? Sa Regal, si Ms. Rosel or si Direk Joey, talagang sinasadya siya talaga na hindi magka-love team ang kinukuha ninyo. Then, diretso ko na tanong din na may mga, ilan na ba sa kanila dyan na pinasign rin for Regal, magiging Regal baby? For your future films? I think yung adventure of mixing people who are not necessarily branded as love teams can be very exciting. Kasi ito masusukat din kung gaano sila kagaling. At makikita mo rin yung chemistry ng isa't isa na hindi yung pinagtambal ng lamang ng studio. Kung minsan makakatsamba ka na, pinagsama mo yung dalawa na most unlikely yung ang ganda ng chemistry pagdating sa audience. And then, pinapin kung kayo na kayo magkasama, may sawang factor din, di ba? At saka, usually in a love team, agapyado na natin. Okay? So you give the guy the benefit of finding a partner in a matter of kung sino mga nag-sign up, sinign up na, itanong natin sa Diyos ang Amerika. Kaya nga, tapos, aside from that, Ms. Rosel, may ilang episodes pa sa Regal Studio na balak niyong i-gawing movie o palalakihin at gawin siyang isang film for Regal. Ito. Meron na. Meron naman. Actually, regards to the love din kasi, mahirap din kasi minsan na pareho yung makikita mo sila lagi na sila magkasama. So, nagiging predictable masyado ang story pa. Kaya mas nag-explore kami na magsama sila na hindi as a love team. At saka mas kasi hindi nata-typecast lang ang role sa isang artista kung hindi love team. Tapos what we want our actors to be are going to be actors. Hindi lang sila mga, kung titignan mo, lahat sila nagsama-sama na sila. Meron, nagkaroon si Yasser at saka si Lexi, Yasser and Althea, ang taas ng ratings na. Ibig sabihin ng kinakagat because of the story and the way they are acting. Hindi yung parang because there's a love team, there's may kilig-kilig and everything. Para bang we'd like to train our actors as actors. Parang yung sa mga Hollywood, diba? Parang hindi naman din sa masyado yung mga love. Pero nagagalit yung mga taga-sparkle sa akin. Pero never mind. Dito sa Regal Studio Presents, we create our own actors. And we create different branding for them. And we train them to be actors. Talagang actors and because of the story. Okay ba, Joey? Tapos may isa-sign na ba, Sel, sa kanila for Regal Films, maging Regal Baby? May mga pinasign ka na?
on the process pa. Kasi nag-usap pa kami ang aking boss na si Joey Apak. The first vice president. Okay, thank you. May mga ilan sa mga stars na natin natatanggin ko lang. First muna kay AZ. AZ, congratulations for winning in Florida. Florida ba tama? Miss Summit. Miss Summit International. Pwede pa share lang sa amin yung experience na yun. Sino yung ilan ng mga nakalaban mo and ano yung title na yun? Okay, so actually I was invited to join the pageant 2 weeks before. Oh, actually a month before the coronation. And then I was only given 2 weeks to prepare because I was waiting for my visa to be approved. And then parang nag-request, it was a long process, nag-request kami for emergency application and all that. And then thankfully na-approve naman. So ayun, the strongest competitors there were Europe, Spain, Australia. Actually everyone was super lakas sila kasi most of them were also part Filipino. Who were they were living in Australia or Europe. And then, so mix pala yun. Filipino and there's some who are half Filipino, there's some who are pure like European. Then so this summit is about empowering women. So they have 3 goals, which is to empower, connect, and peace. So it's been going on for 3 years already. And thankfully, like, I don't know, given a blessing for this year and I was given a crown. Congratulations. So tuloy-tuloy ba ito ang mo sa beauty pageant? Actually, gusto mo sumali din sila mga beauty competitions? As of now, I don't have any plans on joining any more beauty pageants because it wasn't really on my choice to joining pageant. I never thought of like seeing myself before joining pageant. It was just like an opportunity I wanted to grab because I never thought that I would be joining into the entertainment industry. So I want to focus on acting right now and hopefully pray for blessings to come. Okay, good luck ha. Next naman kay Will. Will, congratulations din sa Unbreak My Heart. Alam mo, nahasa ka doon, in fairness, at napalabas talaga yung pagiging actor mo pala. Magaling ka pala. Lalo na doon sa isang scene niyo ni Nikki Valdez last week. Cry kami doon sa scene yung dalawa. Na ang galing din. Ang dami mong natutunan sa mga... Ay, ang dami natutunan mo doon sa mga co-actors mo, especially din sa mga sa kabila, sa mga taga-ABS na mga co-actors mo. Ang dami mo natutunan sa kanila. At nasuportahan ka na gusto din nila Nikki, lalo yung mga eksena doon. So dahil na pag mga mabibigat na scenes na pinapagawa sa iyo. Nasusuportahan ka naman nila doon. Kamusta at marami kang natutunan sa kanila? Opo, marami po akong natutunan sa kanila. Pero yung una po talaga sobrang kinakabahan ako. Parang baguhan na artist nung pumasok ako sa Unbreak My Heart. Kasi nga, bago sa akin yung mga nakasama ko, mga taga-kabila, and hindi ako familiar, hindi ko pa sila nag-meet dati. Pero habang nag-run naman yung taping namin, nagiging komportable ako. And also, tinutulungan nila ako sa mga gagawin ko. Hindi naman po lahat, pero ginaguide nila ako kung ano yung tama, kung ano yung mga alam din nila. And also sila direct Manny, Malo, and direct ginaguide din nila ako. Yun po, yung actually dun ko po talaga na ilabas yung parang sarili ko na talaga. Yung mga tinatago mo, yung mga ilabas talaga. Marami po talaga ako natutunan talaga. Okay, congrats. Okay, next kay Yasser naman. Yasser, napatunayan mo sa Itbulaga na okay ka rin pala sa hosting plus sa pagiging komedyante. Sobrang na-enjoy mo, kitang-kita na na-enjoy mo yung ginagawa mo doon. Yun ba sana gusto mong mga, well, isang episode lang naman dito sa Riga Studio, di ba? Pero may mga naiisip ka ba na sana makakagawa ka ng project, ng isang project na may labas yung galing mo rin sa pagpapatawa, kahit sa hosting, yung mga balat mo minsan, kakaiba.
at kahit yung mga co-host mo doon, natutuwa sa'yo? Sa akin naman dito, ano lang, at first siguro mahirap kasi yung side ko na yun, sa sarili ko, very private din ako, sa family and friends din. Pero dun sa Bulaga, nung pumasok ako sa pamilya ng Bulaga, tinanggap din nila ako, kaya ako rin siguro nalalabas yung ganung side ko dahil din sa mga kasama ko. Kasi ang hirap lalo sa yung pressure din sa Bulaga, and kung paano, anong may aambag ko sa grupo, lalo sa live, hindi naman ako sanay mag-live, hindi lang ako nag-host, diba? Puro acting and singing lang, tapos sumasayaw na rin tayo, kaya na-realize ko din ang hirap talaga kumita ng pera. Pero yun naman, yun naman yung gusto kong gawin sa totoo lang, dati pa lang, bata pa lang ako, siguro nag-aaral pa lang ako, gusto kong participate, ipapasaya ko yung mga klase ko, gano'n. Na-realize ko din na hanggang ngayon, gusto ko lang magpasaya talaga ng tao. Ito rin yung passion ko ng gawin. Parang komportable ka na lang talaga, parang nag-enjoy ko. Pero nakaka-receive ka pa ba ng bashing o ng mga negative comments ka pa na natatanggap dahil na part ka na? Meron pa rin naman dito, pero sa akin, hindi na rin ako nagpapa-apekto sa mga ganong klase ng pambabash. Sa akin, trabaho lang, tuloy-tuloy at nakikita naman nila, maganda naman yung feedback, masaya na po. Okay, thank you. Next kay Shane naman. Shane, nakakatuwa talaga ng pinagbago mo from starstruck. Kumusta ka na ngayon? Ang laki-laki na nagawa mo sa family mo. I understand, parang nag-post na yata, may bahay ka na, napatayo. Okay na kayo at pero hindi naman masasabi bang ikaw yung breadwinner sa family or parang tuloy-tuloy talaga yung pagsuporta mo sa kanila? Siyempre po, right now po, tuloy-tuloy pa rin po yung pag-support ko sa kanila. Lalo na po, siyempre sa mga kapatid ko po na napaaral mo? Opo, na pinapaaral ko din po. And tinutulungan ko din po si mama sa financial. So, ayun po, grabe yung starstruck days pag naalala mo. And I'm such, ayun lang po na parang sobrang kong thankful sa starstruck kasi yun po talaga yung stepping stone ko po na kung bakit ako nandito ngayon. Oo, pero ikaw bang naglalakal na tapusin ang pag-aaral mo o sa mga kapatid mo na lang? Opo naman, kung bibigyan po, kung magkakaroon po ako ng chance and time po para po ma-finish ko po yung schooling ko, gagawin ko po talaga kasi I really love, po studying and gusto ko po makapagtapos ng pag-aaral. Anong course na gusto mo? Gusto ko po sana psychiatrist kung meron pa akong time. Pero if not po, journalism po siguro or anything po na like yung newscasting po. Thank you. Last na lang kay Mix ka, Palerno. Yes, Mix from a child actor. Laki-laki din na bago ngayon. From a child actor to K-pop superstar. Parang K-drama na, parang K-Korean actor na yung dating mo talaga. Ano yung gusto mo sanang magawang project? Siyempre ito, isang episode lang to sa Legal Studio, na mapakita mo ulit yung galing mo sa pag-arte. Kasi napatunayan when you were as a child actor, ay magaling ka naman talaga. Pero ang laki na nabago sa'yo, iba ng tsura mo, ano saan gusto mo rin sana magawa? Actually, marami naman po talaga akong gustong gawin and kapag may opportunity naman po with Miss Rosel as a parang rebel baby kapag meron naman po mga movies and right now may ginagawa po kami film, hindi ko pa pwede sabihin. Pero hindi siya shake rattle in the role now. Actually, yun po yun. Alam nyo na po pala. So, ayun po. Ako gusto ko po talaga mag-try na parang yung split personality ko sa order na role. Kasi ayun, never ko pa talaga nagagawa yun. And it's a challenge talaga na pag-aralan yung mga tips. Ayun, pero gusto ko rin, I enjoy doing action films din, lalong-lalo na drama. Ano sinasagot mo pag sinasabi sa'yo na pwede mo ba talaga mga Korean stars ang dating? Parang ganun. BTS po. BTS po talaga. So, naamin mo naman talaga. Oo. Okay. Thank you. May follow-up na mamaya si Ana. Next. Thank you so much, Sir Gord. Before we proceed sa masayang kwentuhan ko, gusto lang din namin itanong kung nandito po kayo may-ari ng kotse
may plate number GAH1084. Alright. Now let's proceed. We have questions here for Royce Cabrera, one of the lead cast of I Love You Tien, which will premiere this Sunday, September 24. So abangan natin yan mga episode. I will be reading the questions for you. So for the first question, how was the experience of being paired with Lian Galeno? Masaya. Tropa ko naman si Lian before pa tsaka nag-cover na rin kami na naman. So, masaya yun. So, masaya naman yung naging work relationship namin. Kilala ko naman si Lian napakahusay na actress din. So, bilang magkatrabaho kami together, bigayan kami ng knowledge about kung paano gagawin at akin sa tatlo ng story. Alright, for the second question, ano ang mensahe o lesson na gustong iwan ng episode nito? Mensahe siguro siguro in general, kailangan natin matuto tayong tanggapin yung mga bagay na alam natin kailangan natin tanggapin. Nag-iingat ako yung mga maano. Pero siguro kailangan natin matanggap sa sarili natin yung totoong realidad. Minsan kasi ang hirap nagpapanggap tayo dahil nakakulong tayo dun sa happiness natin. Pero kung haharapin talaga natin yung mga pagsubok, yung mga struggle na dumarating sa atin, hindi natin siya tinatago. Siguro mas malalaman natin, mas makikita natin kung ano talaga yung tunay na kasiyahan na meron sana tayo. Alright, thank you so much, Royce. We also have a question here for Larkin and Easy, the lead cast of last season's episode with Moon. So for the question, kamusta ang experience ninyo ng first time ninyong sumabak sa Regal Studio Events? For me, yung RSP episode was one of the best sets I've ever been to. And I really enjoyed it kasi I've been with Biggs sa mama ko. So I already know him, and si Abdu nakakasama ko sa workshop, si Larkin, matagal ko na din naging friends. So we're all close, parang we were bonding really well. And so it was really comfy, comfortable, like fun set. Actually ako ganun din nung una medyo na-pressure ako. Kasi first regal ko yun, so di ko alam kung paano ba yung work, paano work ethics nila. Pero nung nag-taping na kami, magaan lang sa pakiramdam. Kasi una sa lahat, magkakilala na nga kami. And hindi namin naramdaman na nagtatrabaho kami. Kasi on the set na nag-acting, parang naglalaro lang Kahit sinusunod yung trabaho, pero andun yung factor na ay masaya ako, hindi ko nararamdaman yung pagod. Masaya lang. Also sila director, they were really fun to work with. Parang hindi kami talaga nagtatrabaho. We were all joking around. And then I love how we have ideas on the spot. So may mga ina-add sa mga spontaneous parts. So it was really like parang we were living a teenage life again. Nakakatuwa naman. Mukhang talagang nag-enjoy kayo. Thank you so much for answering the question. Now, let's call on Sir June Lally of Abante for his questions. Actually, nakakaliwa ko dito kasi ang daming comment nila Direk, nila Joey, nila Miss Rosel. Ang dami ng projects na nabuo dito. Ako nagsasalita sila. Pero unahin ko na si Oscar, si Carla, Siyempre siya yung pinaka-madrama. Alam namin, di ba? Dati kang tricycle driver, no? Yes po. At alam ko pong si Tito nagsabi sa inyo na Oscar yung pangalan. Si Joey nga po. Pilit niya sa akin. Pero si Direk ang nagsabi dati kang tricycle driver. Yes po. Maraming pa silang chinismis tungkol sa pero bawal daw sabihin. Pero kaya siyempre, ang bongga ng story ng buhay mo, parang legal movie kung tutusin. Pero actually, hindi ko katanungin kung yung kasama mo. Kasi, alam na namin may pang-legal story siya. Kayo ba? Yung 10 ba? May pang-legal story, di ba kayo? Na pwedeng ipelikula gawin ni Direk Joey at i-produce ni Miss Rosel at i-co-pro nila Joey Abacan. Sorry, Oscar. Okay lang, hindi ka kasama sa tanong. Yan, yung 10 na lang,
Pero kung yung storya mo ng buhay niyo, pwede pang legal, may parang piling ko nag-iisip kayo, nag-invento kayo, no? Yeah. So, anong pwedeng isang pelikula na chapter na lang ng buhay niyo, yun na yung buong buo. Yeah. Kung si Oscar Carlo ang title, Tricycle, kayo, ito yung pinakagawa. Si Larry King, ito, matalino to, DLSU to eh. Interview ko na siya, hindi ko nga naisulat sa galing ng sulat. Hindi, joke lang. Sige nga, sabi ko. Ano bang interesting sa buhay ko? Siyempre, kung nakakaalam, alam mong kakain mo. Actually, iyak ako. Iyak muna. Bakit iyakin? Ayan, si Joey na nagbigay. Total si Joey, kilala kayo lahat. Hindi ako naman, I grew up with very close to my family. So, bawat issue na maharap namin ng family, syempre malaki sa akin. And siguro, kung nasan ako ngayon, I wouldn't be here without yung one problem na na-face na sobrang laki. And hindi naman sa temple ako nangyari yun, pero at least I used it to improve myself. So, ano yun? Kasi kanina nung nagkakaroon ka ng sobrang nakikinig ko sa sarili ko, sabi ko, mayroon na ako na training pa ako. So, piling ko hindi ako yung malaking tinutukoy mo. So, ano nga yun? Siguro ito na po, broken family. So, ano yung pagiging special doon sa kwento para isa pelikula ni Direk Joey at ni Bruce Lee? Inaapi ka ba ng Inaapi ka ba ng stepmom mo? Or what? Pinabayaan kayo ng tao? Kwento ng tiwala. Nasira tiwala ko sa magulo. Magulo. O si Casey mo? Kwentong beauty queen ba? O may ibang kwento? Actually, yung mom ko po sa Bobby Choir. So, growing up, my parents, kasi alcoholic po yung dad ko. And then, napukulit naman mo yung aral, Joey. Kung dati naman kainuman mo yung tatay. ayun po, growing up, I had my parents were separated. So, ayun, pero we were still really close with each other. And thank God, yung mom ko at dad ko naging friends every day. Like, despite what happened sa family namin, we're still really close. Unahin ko lang muna bago kayo kay Althea. Ikaw ba, Althea? Meron ka ba mga co-star natin na inaapi-api? Child star ka? Tapos na po yun. So, pinatawag mo na? Hindi naman po ko inaapi. Wala naman pong pang-aapi na nangyari sa akin. So, ayun. Mukhang napi-api ka nga. Pero sige, anong storya na lang gusto mo i-share na pag-ilang? Siguro po sa chapter ng buhay ko, kung paano na lang po ako nagsimula sa showbiz. Ayun po. Yung hirap? Yes, yung bakit? Bakit kayo ba sa lakot and GMA? Before po kasi talaga nagpo-commute kami. So, taga-south kami, then pupunta kami ng north. So, jeep, tricycle, MRT, lahat po yan naranasan ko po. So, yun po yung gusto ko i-share. Parang my journey, ganyan. And then, pinaka-lesson is never give up po talaga. Alam mo, kasi dati si Antigal at madalas gumawa ng Mother's Day and Father's Day movie. Ang malay mo, naisipan ni Luzon na i-revive yung mga gano'n. So, si Will, yan. Favorite ko pa naman ni Direk Joey. Sa akin po siguro, ang title ng story ako is Isang Daan. Isang Daan. Kasi dati nung bata ko po, nag-start ako sa commercial. Yung 100 pesos na yun, tinitipid namin para pang commute papunta sa VTR. Ganun. Tapos, kapag kami extra, kunwari natin na kami 150, parang tinitipid pa namin pang McDo, kung saan lang baka siya. Minsan, nilagay pa namin yung
chicken. Yung chicken fillet lang din kasi mura lang. Pero minsan nagbabahan kami, ganyan. Kaya siguro yung title ko isang daan kasi natatandaan ko po ng dati. Ako sana kunin kang commercial mo ako na ito. Diba? Pero ngayon, mayaman ka na. Kasi tayo na. Grabe lang yung mayaman. Hindi ko, nag-iipon pa rin. Okay, yan. Sa next one, tapos gano'n tayo. Siyempre, mas marami experience sa siya sa gitna sa dito. So, yun. Hindi ko muna, Darby. Ikaw muna. Next year. Ano ba? Dami ko na rin pong napagdaan ng challenges eh. Yung mami ko po, tinaguyod kami as a single mom. Kasi yung tatay ko when I was 3, dami niyang naging babae. Pero yung tatay ko. But nung nag-aral na ako, nung elementary hanggang high school, nabubuli ako ever since eh. Lagi nilang sinasabi sa akin ang pangit-pangit ko daw. Tapos, pero noon parang mahilig na akong kumanta. Kaya nung nag-audition ako sa GMA, kanta ng kanta lang yung ginagamit ko as a talent. Kasi niisip ko nun, medyo napanghihinaan din ako ng loob minsan. Kasi nga naaalala ko yung pambubuling ginagawa nila sa akin dati. Napangit daw ako. Hello sa inyo. Pero ang hirap din pumasok sa showbiz. Dami rin struggle to get in. Kaya nga sabi ko kanina, maraming taong gusto kang kilahing pababa. Marami din namang susuporta sa'yo, gaya nila Mrs. Sarah, nila Joey, thank you po. Pero yun, ngayon at least guminahawa na po yung buhay namin because of my work, because of showbiz, and also my passion. Yeah. Ay, sandali, namalik na ba ang tatay mo sa inyo? Sumikat ka na? Opo. Ayun po sa kami ng tatay ko ngayon. Tsaka part na din yung forgiveness. Ang hirap naman po, di ba, magtanim ng galit lalo na sa magulang. Kaya tatay ko pa rin naman po yun. Kaya ngayon, with full heart and full forgiveness, mahal ko po yung tatay ko. Lalo na po yung mama ko na tinaguyod kami through all the hirap. So si Yasser, tungkol sa pagiging balon mo, meron ka pang ibang story na i-share? Ano ba? Siguro nagsimula ako dito sa Pilipinas 2013 nung iniwan kami ng tatay ko. Tapos dito na kami tumira, kasama ko yung nanay ko at kapatid ko. Ang hirap kasi nung nagsisimula ako, doon ko, ngayon ko lang aminin doon na subukan ko na magbenta ng katawan. Siguro, for me, hindi pa kami ng tatay ko. Tapos, nung lumipat ako dito sa Pilipinas, doon nagsimula yung pagiging breadwinner ko. As a staff. Then, para sa akin ako, siguro yung struggle ng isang talent. Kasi ako nagsimula rin talaga ako talent. Kumikita ng 500 pesos, 700 pesos, 24 oras, sisigawan ka pa, diba? Tapos yung pagkain pa, bahala ka na sa, as an extra pa talaga dito. 700 pesos, 500. Tapos siguro yung hirap ng mga pinagdaanan kasi 2013, 2023 na ngayon, so ikasampung taon ko doon. So sa 10 taon na yun, ang daming nangyari, lahat ng may isang taping pa na kasama ko yung mom ko, sinasamahan pa ako ng mami ko dati. Pumunta kami sa taping. Tapos yung pinagmumura ako sa harap ng nanay ko. Di ba, pinauwi kami ng madaling araw, tapos hindi ko pinayaran. Yung mga ganong hirap na... Hindi ko na alam eh. Parang binigyan ako ng role. So ako po yung sa role na yun. Pagdating ko doon, takina mo, hindi ikaw. Parang ginanon ako eh. Sabi niya, siya, huwag kayo kumuha ng mga ganong klaseng artista, pauwiin nyo yan ngayon. Tapos, kung alas 3 yun ng madaling araw, galing pa kami ng Tarlac, umuwi kami ng nanay ko na, ay ako. I'm sure yung nanay mo naiyak. Parehas kami, nag-iyakan din. Pero those were the days. Kaya ngayon, I'm happy na and proud sa mga na-achieve. Kaya siguro na. Director ka ba yung sinigaw sa'yo, production staff? Kasi hanapin ni Direct Joey. Hindi yung director eh. Feeling ko EP or PM eh. Anong network? Kasi yung patatanggal niya yung Joey.
PTP4? Hindi ko na nabutan. Pero yun. Kasi meron dating ano doon, may pangarap na jackpot o baka doon. Ay, hindi ba doon? Wait, sandali, nangulit si Derek Joey. Ano yung nationality ng father ko? Portuguese. Portuguese! Ano pala yung sila ng lola? Anyway, dito kay Shane na tayo. Kasi hindi pa rin matanggap ni Joey, hindi na yun. Kala niya nagpenta ka ng mga balbon mo, pala yung wig. So Shane, ako naman po growing up, then separated ko yung mama ko, tsaka yung papa ko. So, nakita ko po yung lahat. Bago po sila maghiwalay kung paano buhay ni mama si daddy. Basta yung pagbebeg na everything. So, ayun po. So, ang nagtabuhin po talaga sa amin, yung naging hero po talaga is yung mama ko. So, as I grew up po, habang nag-work po si mama, si lola mama po yung nagbabantay po sa amin, tsaka si lola daddy. So, nung during Stars ng Place po, si lola mama po yung kasama ko talaga. Kasi si mama po may baby po siya, so hindi niya po ako kayang samahan po sa mga ganun po, mga auditions, gano'n. So, ayun po, I remember during Stars lang po talaga, pinagkakasya po namin yung pera po namin kasi tinawalan po kami. Tapos, pupunta po kami ng GMA para mag-audition po, araw-araw po yun. So, ayun po, pinagkakasya po namin pera po namin, nag-MRT kami, lahat, jeep. Tapos, meron pang one time, buntik nang masagasaan yung lola ko, kakahabol ng UV. Kasi punuan lagi yung UV sa Pinangonan, papuntang Shaw Boulevard. So, every time, nakikipag-agawan po talaga kami para lang makasakay kami. Tapos, ayun, kaya siguro po yung magiging story ko po sana is about po sa lola ko po talaga. Kasi siya po talaga yung nag-help po talaga sa akin during Stars of Days ko po. Thank you, Shane. Ito, nagkukulangan sila kung galing din pa ito sa hiwalay ng parents, si Dustin ka. Hiwalay rin na pa ang parents mo. Kasi ang gagawing concept na lang daw sa pelikula nila, Miss Rosel, nila Derek Joey, isang character na galing sa hiwalay at nag-iipon ng pera na para makapag-makdo. So ikaw naman siguro iba. Kasi parang iisa na lang yung character nila eh. Ito baka madagdag ka ibang character. Hindi naman hiwalay isa. So, ang story ang legal mo? Alam mo, nakita ko pa naman sa'yo sa Zoom interview nun sa press con, ang legal, di ba? Lalo kang gumako. Ano ba yun? Lalo kang gumako. In fairness, Siguro share ko lang, naging independent ako since I was in high school. Ako na nagpaparal sa sarili ko and sa pagdating ko ng college and mapandal na ako. Ako na mag-isa. Pero nandiyan pa yung parents ko, pero kasi ako yung tipong tao na ayoko namimigit ng support eh. As long as ginagawa ko naman yung part ko, ginagawa ko naman sa mga lahat ng bagay, hindi ko na kailangan like, mag-beg pa ng support. So, yun lang. Yeah. Okay, so next up, sorry Carlo, hindi talaga kasama kasi alam namin life story mo. Si, Mix. Hindi, si Mix nyo. I guess sa akin po, siguro yung pagiging mentor sa akin ni Derek Mario Julius Reyes natin. Because he discovered me 2010, tapos he's been an inspiration for me ever since, and I aspire to be a director po, just like him when I grow up. So, yeah. Maganda, di ba? So ikaw, Royce, eto, iba yung tanong. Love story mo ba yung Pac Boys before? Oo. Baka yun na kasi love story mo, para wag yung gagawin na legal, di ba? Ako talaga yung nagbenta ng katawan. Hindi, joke lang. Hindi naman, kung napanood naman natin yung Pac Boys or F-Boys, ito totoong story naman talaga yun. Yun naman natin sa totoong buhay. Pero yung po ba talaga yung tanong? Anong kwentong legal mo? Madama din ba ang buhay mo? Sa totoo lang, kapag nag-iisa ako, minsan nag-iisip din talaga ako ng mga story na pwedeng mabuo eh. Diba, siyempre sa katagalan na rin sa industriya. So, kung mag-pitch ako ng story, siguro para sa akin,
papamagatan kong ang huling sinihan. Kasi, ang huling sinihan. Kasi napapansin natin, well, reality check, medyo nawawala naman na talaga yung industry sa local film natin, industry. And lahat tayo na nandito, yun ang trabaho natin, mapaharap o mapalikod lang camera. So, gusto ko sana magkaroon ng isang project, parang isang wake-up call para sa tao, kung paano nila dapat pahalagahan yung entertainment industry. Diba? Kasi kahit simpleng tao kahit isang tao na galing trabaho, babiyahe pa uwi, anong pinapanood? Diba mga palabas, entertainment. So gusto ko sana bigyan ng importansya yung entertainment at lahat ng mga tao nasa likod natin tumutulong para ganun pahalagahan yung industriya na minamahal natin. So, yun, sana pag na-approve may role na kayo. Pero yan, congratulations sa inyong 11 kasi napasama kayo sa Regal Studio Presents na si Carlo, alam na naman natin mo, kailan pa siyang pamalo? Baka magkagalit kami ni Joey kung sa tagal namin magkaibigan. Bata akong maliit kasi nagyayari sa akin. Pero sa Carlo, ang layo na narating mo. Oo. Masasabi ko po, sa sarili ko, malayo na, pero malayo pa po. Kasi from, isipin niyo po, nag-tricycle, tapos kailangan pang mag-varsity para makapag-aral, yung mga ganun po. Tapos dito na po ako ngayon. Pag nakikita mo yung mga dating kasamahan mo na nagka-tricycle driver, kumusta naman? Anong sinasabi nila sa'yo? Ikaw ba? Tumutulong ka rin sa kanila, yung mga dating naging close mo? Pag umuwi po ako sa amin, minsan pag pupunta ako labasan, nakikisabay na lang ako, tatawagin nila ako, tapos, oy, pasabay ako, teka, sa labasan. Kasi yun, magkakilala naman po kami, close pa rin po kami lahat, tapos, pag kunwari, sasakay ako sa kanila, mas lalaki ako lang po yung bayad, tapos matutuwa sila, gano'n. Ayun po. At least nagka-tricycle ka pa rin. Oo. Kaya ako kasi mag-tricycle talaga ako. Anyways, thank you very much, congratulations kasi nakakatuwa sa sumagot. Diba, Joey? Kaya favorite kayo ni Joey alam niya lahat ng life story niya. Thank you very much. Ay, sandali, tatanungin ko muna sila, syempre, si Isrosel, pilit kasi ni Joey kung question na ito. Nakalimutan ko. Hindi. Pero, Miss Rosel, syempre, for 2 years, ngayon 3rd year na pag nagkakausap tayo, pag lumalabas tayo, pag nagyayaya ka, talagang pinukwento mo naman kung gano'n ka ka-grateful sa pagbabalik nyo sa co-production with GMA7. Kasi nga, noong 80s, nagko-co-prod na rin naman talaga sila Miss Rosel, bata pa siya sa GMA. Hindi na 80s, 40s, panahon pa ng gera. Hindi, 80s na, ito talaga. Pero yun nga, Miss Rosel, eto pang 3rd year na ng Regal Studio Presents, pag nagkakausap tayo, talaga namang sinasabi mo kung gaano ka kasaya. Nararamdaman ko, So eto 3rd year na, kasi tinitingnan ko, nagbubukas ka ng Gcash, parang dami naman ng Gcash. Paano ba ng kinita ng Regal Studio yung naman ng Gcash? Wala. Siyempre kaya tuloy kami ni Joey Abacan. Nakakatuwa lang talaga na umabot tayo sa 2 taon na papuntang pangapuntaan na. Nagpapasalamat ako syempre sa mga artista na mga nandito at sumusuporta at laging available para sa aming mga kwento. Tapos nagpapasalamat din ako sa mga staff, directors, mga writers, and sa mga sumusuporta pang mga entertainers.